Sa mga nagdaang kabanata ay nagpaalam na si Xiao Chen kay Master Duan Siliang na siya ay magtutungo na sa Thundercloud Mountain. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na si Xiao Chen na kung saan ito ang tinutukoy ni Master Duan Siliang. Nasabi pa nga niya na matapos ang mahabang paglalakbay ay nakarating na din ako. Dagdag pa niya na ang Thunder Element ay lubhang malakas. Habang naglalakad ay napapaisip siya na kung kukunin at sisipsipin ko ang lahat ng enerhiyang ito, kahit na ang sinaunang pamamaraan ay hindi makalusot sa ikatlong yugto, tiyak na maaabot ko pa rin ang isang bagong antas. Makikita ang mataas na bundok at nasa paligid nito ang napakaraming crystal vein at sa nagraragasang kidlat. Nasabi din niya na pagkatapos mag-obserba, ay dito ang maganda. Ngunit napalingon siya ng bahagya na sabi pa nga niya na kung anong nangyayari at bakit maraming mga parating. Kaya naman bago pa man siya maabutan ay agad siyang nagtago. Nasa isip-isip pa nga niya na baka lumabas ang balita tungkol sa mga ugat ng kristal. Ilang sandali pa ay nagsilabasan na ang mga nilalang at may tatayang na matataas ang cultivation nito. Nasabi na lang ng prince na sobrang lakas ng kapangyarihan ng thunder dito, parang nakakuha tayo ng kayamanan dito. Sinabi naman ng kanyang alagad na prince kung kukunin natin ang ugat na ito, ang ating maharlikang pamilya ay maaaring tumaas sa isang bagong antas. Napangiti na lang ang prince na sabi pa nga niya na hindi na masama, ang napakaraming kulog na kristal na tulad nito ay magbibigay daan sa aming maharlikang pamilya na magsanay sa loob ng maraming taon. Sa oras na iyon, dagdag pa niya na ang ating paglilinang ay tiyak na tataas sa ibang antas at lalampas sa antas ng summit ng langit. Sinabi din ng kanyang alagad na tama, sa kapangyarihan ng mga young master, hindi lamang Taoista, kahit na mas mataas na antas, wala itong problema. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang mga nilalang ay nasabi na lang niya na ang young master na ito ay may mataas din na cultivation, at ang mga taong kasama niya ay mayroon ding cultivation level sa ikapitong yugto. Dagdag pa niya na lumalabas na hindi madali ang pagkuha ng crystal vein. Sa kabilang banda naman ay sinabi ng prince na ang lahat, maghanap kaagad ng lugar. Pagkatapos nito, magulat sa elder ng pamilya, kumuha ng mas maraming manggagawa na darating, at pagkatapos ay minahin ang mga kristal. Balik tayo kay Xiao Chen na sa isip-isip pa niya na lumalabas na ang sitwasyon ngayon ay medyo alanganin. Hindi ko kayang labanan ang lahat ng mga taong ito ng mag-isa. Ilang sandali pa ay biglang tumunog ang kanyang communication stone. Nang makita niya ito ay nasabi na lang niya na ito ay si Crazy Boy. Sinabi ni Crazy Elder na brother, kumpleto na ang recruitment. Mayroon kaming 5 5th level cultivator, 3 6th level cultivator, at 1 heaven 7th level cultivator. Natuwa naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na isa itong magandang pagkakataon. Agad niyang sinabi kay Crazy Elder na pumunta kaagad sa Thundercloud Mountains, na mabilis namang sinunod ito ni Crazy Elder. Sa loob-loob ni Xiao Chen na sa sandaling ito, ang magagawa ko lang ay maghintay. Ngunit sino itong Wang Ting? Malamang na hindi siya ang master ng Tianyuan Yu Domain, tama. Sa kabilang banda naman ay sinabi ng isang nilalang sa kanyang young master na nag-aalala ako na ang balita tungkol sa crystal vein na ito ay alam din ng ibang tao. Dagdag pa niya na kung maghihintay tayo dito, di ba masyado tayong mayabang? Sinabi naman ng kanyang young master na mayabang. Malaki ang royal family ko, paano ba naman hindi natin alam kung ano ang salitang mayabang? Dagdag pa niya na kung susumin, maliit lang ang Tianyuan Yu Domain na ito. Ang mga tao ay hindi maglalakas loob na hindi bigyan ang maharlikang pamilya ng mukha, higit pa rito. Walang ibang makakaalam nito, dahil ang lahat ng nakakaalam nito ay pinatahimik na ng aking gang. Pinuri naman siya ng kanyang alagad na hindi mo talaga maaaring maliitin ang young master. Subalit sa loob-loob niya na ang young master ay masyadong mayabang, hindi ito maganda. Balik tayo kay Xiao Chen na patuloy lang na nagmamasid na sa isip-isip pa niya na napakayabang ng mga taong ito, at anak din pala ni Qi Zhangbaho ang lalaking ito. Dagdag pa niya na hindi ito ang tamang oras para ipakita ang mukha ko. Kaya naman nagdesisyon muna si Xiao Chen na subukan ang kakayahan ng kanyang alaga. Dito nga ay may nakasagopa agad ang kanyang alaga at mabilis lang itong napapaslang ang kanyang kaharap. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang kanyang alaga ay nasabi na lang niya na hindi na masama, ang lakas talaga ng lobo na may 3 mata.
Ang antas ng paglilinang ng sinaunang oso na ito ay dapat na nasa pinakamataas na antas man lang, ngunit isang kagat lang ang kinailangan upang patayin ito. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanyang alaga na sa tingin ko ay wala ka pang pangalan. Kung ganun tatawagan kitang three-eyed dog, sa kanyang napiling pangalan ay bahagyang nainis ang kanyang alaga. Nasabi na lang ni Xiao Chen na hindi mo ba ito nagustuhan, subalit halos masuka ang kanyang alaga sa ipinangalan niya dito. Napabuntong hininga na lang si Xiao Chen na sabi pa nga niya na nahihirapan ka. Kung hindi mo ito gusto, palitan ko na lang ito ng black. Lalo namang nainis ang kanyang alaga sa ipinangalan niya dito. Ngunit sa kanyang ginawa ay nag-apoy sa galit si Xiao Chen, kaya naman nang makita ito ng kanyang alaga ay bigla itong naging pusa. Kaya naman bago pa man magalit si Xiao Chen ay sumang-ayon na lang siya sa pangalan na ibinigay ni Xiao Chen na black. Ilang sandali pa ay naramdaman na nila Xiao Chen ang nagraragasang mga trabahador ng royal family at nasabi na lang ni Xiao Chen na sobrang bilis naman. Sa kabilang banda naman ay nakarating na ang mga trabahador ng royal family sa kanilang young master. Sinabi naman ng young master na hindi na masama ang bilang na ito. Ilang sandali pa ay agad na ipinag-utos ng young master na magsimula at minahin ang crystal vein ngayon. Nagpatuloy na nagmimina ang mga trabahador at makikitang nakarami na ang mga ito. At makalipas ang ilang oras ay marami na ang mga nakukuhang crystal vein ng mga trabahador. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen habang pinagmamasdan ang mga ito na aabutin ng hindi bababa sa 3 araw bago dumating si Crazy at ang iba pa. Dagdag pa niya na napakalungkot na hindi ko kailanman nagawa ang bagay na ito sa aking nakaraang buhay. Ngayon ko na lang hinihintay na dumating yung iba. Ilang sandali pa ay nagpapansin si Black kay Xiao Chen na para bang mayroon itong gustong sabihin. Kaya naman sinabi ni Xiao Chen na kung ano ang ginagawa ni Black. May gustong sabihin si Black subalit hindi siya maintindihan ni Xiao Chen. Kaya naman isinulat na lang ito ni Black, nasabi na lang ni Xiao Chen na ano ba yung pinagdo-drawing mo. Nang matapos si Black sa kanyang ginagawa ay makikitang parang hugis bulaklak ito. Napapaisip si Xiao Chen sa ginawa ni Black at hindi niya ito maintindihan. Kaya naman nasabi na lang niya na chrysanthemum. Sunflower. Hindi ko ito maintindihan. Sa isip-isip naman ni Black na isa kang tanga owner, alam mo namang hindi ako marunong magsalita ng salitang tao. Maya-maya pa ay naintindihan na ng bahagya ni Xiao Chen ang ibig sabihin ni Black na sabi pa nga niya na nakuha ko na. Gusto mong sabihin na sa bulubundukin na ito, mayroong isang kristal na ugat na mayroong sobrang dalisay na ores. Natuwa naman si Black dahil naintindihan na ni Xiao Chen ang ibig niyang sabihin. Sinabi din ni Xiao Chen na kaya ganyan. Ang iyong circus act ay may ilang gamit pagkatapos ng lahat. Dagdag pa niya na kung gayon tayo ang magiging praying mantis na nakakahuli ng cicada. Hayaan mo muna silang magtrabaho para sa atin, tapos pagdating ng panahon, gagawa tayo ng aksyon. Makalipas ang 2 araw sa Thundercloud Mountain, ay sinabi ng alagad sa kanyang young master na kumpleto na ang trabaho. Makakababa na tayo ng bundok. Higit pa rito, naniniwala ako na may isa pang kristal na ugat sa ilalim ng bundok. Sa sinabi ng kanyang alagad ay sinabi niya na magaling. Bababa tayo ngayon. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay bumaba na ang young master kasama ang mga alagad nito at ang mga trabahador. Habang pababa ang royal family ay same time na pinagmamasdan sila ni Xiao Chen. Nagpatuloy sa paglalakad ang young master kasama na ang mga alagad nito sa loob. Maya-maya pa ay sumambulat sa kanila ang maraming bilang ng crystal vein na sabi pa ng young master na sinong mag-aakala na ang daming crystal veins dito. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang alagad na tama, ito ay higit pa sa inaasahan ko. Kaya sa mga oras na ito, ay maswerte ang royal family namin. Agad na ipinag-utos ng young master na sabi pa nga niya na magaling kung ganun ang lahat, simulan ang pagmimina ngayon. Sa loob ng 1 buwan, gusto kong makuha ang lahat. Nagreklamo naman ang isang trabahador na sabi pa nga niya na sa 1 buwan ay magiging mas matanda ako subalit napansin naman siya ng kanilang leader. Kaya naman agad siyang binigyan ng isang hampas ng letigo at sabay na sinabi ng leader nila na magmadali at magtrabaho at huwag sayangin ang iyong mga salita. Agad namang humingi ng tawad ang trabahador sa kanilang leader. Sa kabilang banda naman ay sinabi ng alagad sa kanyang young master, na nararamdaman ko ang ilang pinong or 3 metro sa harap namin. Dapat tayong pumunta at tingnan.
Si Xiao Chen naman ay patuloy na nagmamasid sa kanila at sa isip-isip pa niya na ang matandang ito ay maaaring matukoy ng eksakto kung saan ang pinakamagandang bahagi ng kristal na ugat, mukhang mayroon siyang espesyal na kakayahan. Mas mabuti sana kung magtatrabaho siya sa akin. Nagulat ang young master sa kanyang nakita dahil sumambulat sa kanila ang bilang ng crystal vein. Nasabi na lang niya na hindi na masama, pinayagan tayo ng 2 maikling araw na maghukay hanggang sa lugar na ito. Ang grupong ito ng mga manggagawa ay talagang nararapat sa papuri. Sinabi naman ng matanda na salamat sa lahat ng mga turo ng young master. Sinabi naman ng young master na ang pinakadalisay na mga seksyon ng kristal na ugat ay narito. Sinabi naman ng matanda na oo tama ka at tumingin ka sa harap mo. Dagdag pa niya na yung master sa loob ng pillar na ito ay tiyak na ang pinakadalisay na bahagi ng kristal na ugat. Lumapit ang young master at sinuri ang haligi at nasabi na lang niya na isa itong kawili-wili, makinis at may kantab ang pillar na ito, at hindi ito natural. Nang marinig ito ng matanda ay nasabi na lang din niya na hindi na masama, ang masasabi lang natin tungkol dito ay napakatalino nito. Sa kabilang banda naman ay sa isip-isip ni Xiao Chen na ang haliging ito ay napakakinang at makinis, at may mahinang liwanag na sumisikat dito. Dagdag pa niya na ang kulog na kristal na mineral ay samobra, kaya paano ito naruroon? Bahagya siyang nabigla nang maisip niyang siguro ito ay isang sandata. Mukhang hindi natural na nabuo ang ugat na ito. Ngunit kung ito ay talagang sandata, sa aking pananaw, tiyak na hindi ako mapakali. Ilang sandali pa ay may sinasabi na naman si Black. Kaya naman bumaba ito upang gumuhit na naman. Nasabi pa nga ni Xiao Chen sa kanya na kung ano naman ang iguguhit mo ngayon. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Iginuhit ni Black ang isang unggoy na kamukha niya at may hawak itong pillar. Sinabi naman ni Xiao Chen na oo, ito ay isang sandata ngunit ano ang maliit, kawili-wiling nilalang na ito. At paano mo malalaman ang tungkol dito? Ipinakita naman ni Black ang galaw ng isang unggoy at nagsasalita ng unggoy. Napapaisip naman si Xiao Chen sa pinaggagawa ni Black habang si Black naman ay halatang napagod sa kanyang ginawa. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Xiao Chen na ibig mong sabihin, lahat ng ito ay nasa isip mo, sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang nanginig si Black dito. Sa loob-loob naman ni Xiao Chen na may sarili itong alaala. Kahit ang Diyos na hayop ay hindi kayang gawin yan, ano ka ba talaga? Ipinakita naman ni Black ang ginagawa ng angkan niya kay Xiao Chen. Na ang makipaglaban sa Diyos ng Phoenix na sabi na lang ni Xiao Chen na nakipaglaban na pala kayo sa Diyos ng Phoenix. Ipinakita din ni Black na kahit ang dragon ay nakalaban na din nila. Bahagyang napapaisip si Xiao Chen sa kanyang mga nakikita. Na kahit ang Tiger Beast ay inatake din nila at ginagawang pagkain ito. Kasama din dito ang God Beast na may 2 ulo ay inatake din nila. Nasabi na lang ni Xiao Chen na ito ang kulog at pinatay ang mga Diyos na hayop gamit ang mga ito bilang pagkain. Dagdag pa niya na bilang isang supreme level cultivator sa loob ng maraming taon, wala pa akong narinig na hayop na nakakatakot. Ito ang totoong mundo bagaman, anong uri ng mga sekreto ang taglay nito? Sa kabilang banda naman ay pilit na sinusubukan ng young master na wasakin ang pillar subalit hindi niya ito magawa sapagkat hindi basta-basta ang taglay nitong tigas. Halos masira na ang kamay niya sa ilang beses niyang subok na wasakin ang pillar. Nasabi na lang niya na hindi niya talaga mawasak ang pillar na ito sa isang suntok lang. Sinabi naman ng matanda na sa totoo lang, may iba't ibang paraan ng pagpasok. Gayunpaman, kung ang pillar na ito ay hindi normal, ang kristal na ugat sa loob ay talagang kamangha-mangha. Babatiin ko ang young master ngayon. Natawa naman ang young master at sabay niyang sinabi na umalis muna tayo, wala tayong magagawa sa kanya. Hihintayin natin ang pagdating ng matanda at pagkatapos ay maaari nating pag-aralan ito ng magkasama. Nang makaalis ang young master at ang matanda ay lumabas na din si Xiao Chen. Nasabi pa nga niya habang pinagmamasdan ng pillar na ang batong pillar na ito ay may ilang kahalagahan noon. Nagkaroon naman ng reaksyon si Black dahil nararamdaman niya ang nasa loob nito. Tinipon ni Xiao Chen ang kanyang lakas upang subukang wasakin ang pillar.
Ilang sandali lang din ay sinubukan niya na itong wasakin na agad siyang naglunsad ng isang atake. Ngunit sa kanyang ginawa ay wala itong nagawa sa pillar na sabi na lang niya na mukhang ang pillar na ito ay maaaring sumipsip ng espiritual na kapangyarihan. Subalit tumalon si Black upang siya ang sumubok dito. Nagawang mawasak naman ni Black at nagkaroon ng bitek ang pillar. Nagulat naman si Xiao Chen dahil madali lang itong nasira ni Black ngunit siya ay hindi ito nagawa. Mabilis na kinakain ni Black ang tipak ng pillar. At parang may sinasabi na naman si Black sa loob ng pillar na ito. Nagpatuloy si Black sa kanyang pagwasak sa pillar hanggang sa makikita na ang nasa loob nito. Nasabi na lang ni Xiao Chen na Diyos ko po, ayaw ko mang aminin, hindi talaga ako kasing galing ng nilalang na ito. Nilapitan ni Xiao Chen ang nasa loob ng pillar at nang mahawakan niya ito ay umusok ang kanyang kamay at nasabi na lang niya. Na ang init. Mukhang patong ng proteksyon lang itong haliging itim na bato, itong pulang haligi ay ang aktwal na ugat. Natuwa ng malademonyo si Xiao Chen sa kanyang nakikitang sandata. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na alam kong gutom ka, kaya naman, sa gustong ipahiwatig ni Xiao Chen sa kanya ay alam na ni Black ito. Kaya naman mabilis na tumalon si Black upang ipagpatuloy ang pagwasak niya sa itim na pillar. Mabilis na iniikot ni Black ang pillar at makikitang nagugustuhan niya rin ito. Maya-maya pa ay makikita na ang totoong laman nito, at tumigil na rin si Black sa kanyang ginagawa. Si Black naman ay makikitang hindi na kinaya ang kabusugan nito at makikitang lumaki na ang kanyang tiyan. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na magpatuloy. Hindi ka pa gaanong kumakain. Dagdag pa niya habang naiinis na kung bakit ka nagpapanggap. Tumayo ka na ngunit kahit anong gawin niya ay talagang hindi na ito tumayo sa sobrang busog. Nasabi na lang niya na habang naghihimutok sa inis na napakahina mo naman. Kaya naman dahil hindi na kaya ni Black ay siya na ulit ang susubok. Hinawakan ni Xiao Chen ang pillar at makikitang umusok ang kamay niya dito sa init ng pillar. Buong lakas niyang hinahatak ang pillar at makikitang hindi basta-basta ang pagkabaon nito. Ilang sandali pa ay nagkaroon na ng reaksyon ang pillar at unti-unti na itong nahihila. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang pillar ay sa isip-isip niya na ang sinaunang paraan ng pagsusubo ay hindi makatiis sa init nito. Nakakainis ito, nabusog na ang alaga ko, hindi mo mapuputukan. Ginamit na ni Xiao Chen ang kanyang buong lakas upang tuluyan na itong makuha. Binalutan ni Xiao Chen ang kanyang kamay ng aurang apoy habang hinahatak ng buong lakas ang pillar. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong nakuha ni Xiao Chen at nasabi na lang niya na malakas ang apoy. Ngunit makakatulong ito sa akin sa pagsasanay ng estilo ng Taiko Chong. Sa kabilang banda naman sa internal space ni Xiao Chen ay nagkaroon ito ng reaksyon. Ay makikitang nagastuhan nito ang taglay-taglay na lakas ng pillar. Ilang sandali pa ay ginamitan ni Xiao Chen ng teknik ang pillar na sabi pa nga niya na ang pinagmulan ng lahat, ang sinaunang pagkakaisa. Nagkaroon ng matinding reaksyon ang pillar kaya naman sinabi ni Xiao Chen na hayaan mo akong gamitin ang lahat ng iyong kapangyarihan. Maya-maya pa ay nasabi na lang ni Xiao Chen na buti na lang natuto ako ng fire evasion tactics, kung hindi, hindi ko na mapipigil ang kapangyarihan. Nagkaroon ng matinding reaksyon ang banal na buhay ni Xiao Chen na parang umangat na naman ito ng isang antas. Nasabi pa nga ni Xiao Chen habang natutuwa na ang apoy na ito ay nakatulong sa aking sinaunang paraan ng pagsusubo na tumaas ng isang antas. Pero mahaba-haba pa ang lalakbayin bago tayo makalusot. Dagdag pa niya na kahit na sa aking karanasan, hindi ko masabi ang kalidad ng mga tauhan na ito. Ito ay talagang kumikita sa oras na ito. Black, dapat umalis muna tayo dito, bumalik at pag-aralan itong staff. Makalipas ang ilang sandali ay nakahanap na sina Xiao Chen ng magandang lugar upang pag-aralan ang staff. Nasabi pa nga niya habang pinagmamasdan ng staff na ang mga katangian ng tauhan na ito ay talagang mahirap, ang sinaunang paraan ng pagsusubo ay hindi makayanan ang apoy nito. Dagdag pa niya na ang core ng staff na ito ay naglalaman din ng thunder element ore. Talagang ito ang pinakamagandang bahagi ng kulog na kristal na ugat. Naglaway naman si Black sa staff lalong-lalo na nang makita niya ang kristal na nasa loob nito. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na magandang bagay ito. Kung hahayaan kitang kainin ito, hindi ba sayang ang regalo ng Diyos? Bahagya namang nagtampo si Black sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman nagsungit ito. Nagpagulong-gulong na parang pusa si Black,
Kaya naman nasabi na lang ni Xiao Chen na ito ay kumikilos ng cute at gumagawa ng mga tunog ng pusa. Dagdag pa niya na ngunit, kahit maganda itong staff, hindi ito compatible sa fighting style ko. Kaya naman nakapagdesisyon na lang si Xiao Chen na ibigay na lang ito kay Black na sabi pa nga niya na oo nahahayaan kitang kainin ito. Nang marinig ni Black ang sinabi ni Xiao Chen ay tumahol ito na parang aso na kanina lang ay pusa. Agad na sinakmal ni Black ang staff at naputol agad ito at talagang nagustuhan niya ang lasa nito. Kinain na parang normal lang ang staff habang tuwang-tuwa siya sa lasa nito. Maya-maya pa ay makikitang crystal na lang ang natitira dito. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na hindi muna kailangan tumingin sa akin ng ganyan, kumain ng malinis dahil iyong iyo ito. Tuwang-tuwa si Black sa sinabi ni Xiao Chen habang pinagmamasdan ang crystal ay hindi niya maiwasan na maglaway na kahit sa kanya na ito. Agad na sinakmal ni Black ang crystal at makikitang parang galit na galit ito habang kinakain niya ang crystal. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Mark Ramos, Jesren de Guzman, Magno Charlie, Jay Nagutum, Peter Realista, Marky Johnson R. Borromeo, Yam Yam Pogi, Julie Ardelay from Iloilo, Ronald Chato Flores. Shoutout sa mga taga-Calamba Laguna. Hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.